Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan Eric. Medyo may edad na ako at nakikipisan lang sa maliit na tahanan ng anak ng dati kong amo sa sari-sari store. Mag-isa na lamang ako ngayon. Hindi katulad noong nagdaang mga dekada kung saan buong buo pa ang masasabi ko talagang pamilya ko. Sisimulan ko ang kwento ko noong dekada 70. 12 anyos pa lamang ako noon. Nakatira kami sa isang malaking bahay malapit sa isang resort na bihirang mapunta ng tao. Kami mga nakatira malapit sa dagat. Libre kami at malayang nakakapaglaro, nakakapaghabulan. Higit sa lahat ay nakakasisid at nakakalangway sa bughaw na karagatan na walang pumipigil sa amin. 5 kami magkakapatid at pamalawa ko sa panganay. Si Kuya Cesar, ako, si Mario, si Bisyo, at si Belena. Ang kaisa-isang bunso naming kapatid na babae. Lahat kami ay nag-aaral sa isang maayos na paaralan noong mga panahon na yon. Abogado si Papa Jose at isang propesor sa kolehiyo si Mama Catherine. Sila ang mga lehitimo naming magulang. Masaya at payapa ang buhay namin sa probinsya noon. Hanggang sa magsimulang dumating ang kade-kade ng kamalasan sa buhay namin. Nagsimula ito nung makakita kami ng batang babaeng na itim. Lainaanod sa puting buhangilang sa pangpang ng bagat. Nagpipiknik kami noong buong pamilya. Abala sina Mama at Belena sa pag-iihaw ng isda at pusit sa ilalim ng puno ng niyog. Habang naghahanda naman ng kawayo ang papag sina Papa, Kuya Cesar, Mario at Pisyo. Lang napansin kong may parang telang ipin na inaanod sa tabing dagat nun. Mirupipan ko ito at napasigaw ako sa takot nang makita ko ang batang mukhang kaedad ko lang. Wala na itong buhay. Malaki na ang tiyan. Mukhang nalunod ang batang yon. Sa nais kong makatulong, pinilit kong binigyan ng buhay ang bata. Hindi ako marunong magbigay ng, kumbaga tinatawag natin na paulahing lunas pero ginawa ko din sa kanya. Maya-maya pa, may babaeng nakasarong na abot hanggang bukong-bukong ang nakapanlabok na sumampal sa akin nun. Napatilapon ako sa buhanginan sa lakas ng sampalin ng babaeng mukhang kaedad lamang ng Mama Catherine ko. Hoy! Bakit mo sinampanawan ako? Sigaw na mama ko. Sinasaktan niya ang anak kong si Frida. Sigaw pabalik ng babaeng yon. Nagsiguro na ang pamilya ko sa tabi ko. Malapit sa patay na batang si Frida. Nag-away ang mama ko at ang nanay nun. Inaawat ni Papa Jose silang dalawa pero sinisipa o sa mukha ng gubare. Galit na galit sa akin nun. Abogado ako. Gusto mong asuhan kita sa ginagawa mo sa anak ko? Sambit ni Papa. Anong pangalan mo? Tanong pa ni Papa noon. Ako si Elena. Matagal na kaming naniniraan ng anak ko dito sa isda. Dala nang nakipan niyang ginagawa o sa anak niya na runas nun. Inakala niya sigurong ako ang may sala sa pagtalunod ng anak niya. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Humahagulgol siya habang sinasaktan niya ako. Sinipa niya ako ng paulit-ulit at pinagkakalimot sa mukha nun. Halos mabulag ako nang pumasok ang kuko niya sa kanang mata ko. Sinabuyan niya pa ako ng buhangin sa mukha sabay bulong na mga katadam. Hindi ko maintindihan. Sinambik niya ang mga nakakakilabot na salita. Na parang babagsak ang langit sa pamilya ko. Sinambik niya ang sumpang yon habang
Ininuod good niya ang mukha ko sa buhanginan. Siyempre, open mama kapatid ko. Pinigilan nila ang babae na nagnanalan Helena pero napakalakas nito. Nakita ko kung paan niya itapon isa-isa ang mga kapatid ko sa dagat nun. Bidang isang ina, masakit na makita yun ng mama ko kaya nakiusap na siyang tumigil sa pagwawala si Helena. Pero habang humihingi ng tawad ang edukada kong ina, mas naging asal hayop ang nagpupuyos na babae. Sinabunutan niya si mama at kinaladkad sa ihawan kung saan kami nagpipiknik noon. Hinabol namin silang dalawa pero malakas at mabilis niyang naingud-ngud ang mukha ni mama sa nagbabagang ihawan. Napahilaw si mama sa sakit. Nang nakita ni Papa na nalaptos na ang mukha ni mama noon, hindi na siya nakapagpigil. "Hindi kami ang pumatay sa anak mo!" Sabay sapak sa mukha ni Helena. Tumilapon at natumba ang babae noon. Hindi pa nakontento si Papa. Pinatuman niya ang babaeng nagwawala habang pila nagdadasal. Nangingisay sa buhanginan. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Papa ay Helena habang umiiyak sa sakit ang mama kong sunugla ang panamukha. Nung makita ng mga kapatid ko ang ginagawa ni Papa, imbis na pigilan ng ama namin ay sumali sila sa suntukan. Pinagbabanatan nila sa taliwiran, ulo at mukha ang kawawang nanay ng nalunod na bata. "Tama na!" sigaw ko. Natauhan ang papa ko at mga kapatid ko. Naiyak ako nang makita kong yakap ni Dalena si mama. Agad daming ipinakbo si Mama Catherine sa ospital. Sumakay kami sa van at iniwan na lamang namin ang bugbog saradong si Helena at ang patay nitong anak. Mahigit sa isang buwan sa ospital si Mama. At isang buwan bing binalik-balikan kami ng mga barangay at pulis. Walang sawang inimbestiga ng tunay na nangyari nun. Sinabi din namin ang totoo. Nang handa nang nakipag-separ si Papa Jose para sa fish for the injuries na kaso ng pamilya namin. Isang nakakapigil hiningang balita ang pinarating sa amin ng investigador. Patay na umano ang nanay na binugbog ng papa at mga kuya ko. Nakitam nakabigpi sa puno ng akasya. Si Helena. Hubot-hubad ito at may mga maliliit na sugat sa buong katawan. Nagbigpi siya sa sariling bakuran habang ang bangkay ng anak niyang si Frida ay napadpo ang inaabmas ng nakahiga sa papag sa loob ng kubo nila. Sinugot ng pamilya namin ang pagpapalibing sa maginang Helena at Frida. Kahit na kami ang kontrabida sa kwento na lumaganap sa buong probinsya noon. Sinabihan kami ng mga magulang namin na aksidente ang lahat at pinagtanggol lang namin ang sarili namin. Ika-40 days pagkatapos maibig na mag-ina. Isang baday ang dumating sa bahay. Si Kuya Cesar ang tumanggap ng medyo may kalakihan na kahon na yon. Magaling na si Mama noon. May peklat na lang siya sa mukha. Siya ang nagbukas ng kahon. Nabitawan ko sa bulat ang baso ng gatas na iniinuman ko ng simidaw si Mama. Naihagis di ang kahon. Dahil ang laman ng kahon ay isang bumunang tao at isang matabang ahas na kulay itim. May nakasulat sa isang sinunog na papel na isinusumpa ko kayong lahat. Kulay pula o dugo ang ginamit na pintanon. Wala kaming nadawa kundi ang itapon agad ang kahon pero pinigilan kami ni Berena. Huwag niyong itapon yan. Pwede nating ipakita sa albularyo ang mga yan.
Napag-alaman pala ng kapatid ko sa teacher niya sa eskwelahan. May isang usikan si Aling Helena. At ang pamilya nito ay mga dating miyembro ng isang kulto na sumasamba umano sa araw at buwan. Mga pagano ang ninuno nila Aling Helena. At sang-ayon pa sa kwento ng kapatid ko, schoolmate raw namin si Frida. Pero dahil sa panunukso at pambubuli ng mga Katoliko niyong kaklase ay sinabihan raw si Frida na mapupunta sa impyerno kapag hindi siya nagpakamatay kaagad. Matagal na raw pinlano ni Frida ang magpakalunod sa dagat noon. Gusto niyang sa dagat magpakamatay dahil doon lamang takot na pumunta ang mga usikan o mangkukulam dahil sa asin at tubig alat. Hindi siya mapipigilan doon ng angkan niya o ng sarili niyang ina na magpakamatay. Lumipas ang 1 linggo. Nagsimula na kaming kabahan, magkakapamilya ng mamatay sa isang aksidente. Si Papa Jose. Nahulog sa bangin ng van na minamaneho niya. Nang punta namin sa morgue si Papa, hindi na namin siya mamukaan. Kung gaano kawasak ang mukha ni Aling Helena sa suntok ng papa ko noon. Triple ang ikinawasak ng mukha ni Papa. Nagsimulang madepress si Mama dahil doon. Lumipas ang 5 taon. 17 taong gulang na ako noon nang magsimula namang manghina si Mama. Siya mismang nagkikwento sa amin tuwing almusal na natatakot na siyang mag-isa sa bahay namin habang nasa eskwelahan kaming lahat. Nakakakita kasi umano siya ng anino ng babaeng mahaba ang buhok na mahinang tumatawa habang bumubulong-bulong. Nakikita niya umano si Helena na nakatayo sa ibabaw ng kama niya. Nakabukaka sa pagitan ng katawan niya habang nakahiga si Mama sa kama. Isinusumpa ko kayong lahat hanggang hukay. Ito ang sinasabi ni Halina sa hindi malamang pangyayari ni Mama, kung bangungot o tunay talagang kaganapan. Gabi-gabi na raw nararanasan ito kapag nagdarasal siya ng mataimtim bago matulog. Doon na nagsimulang hindi makatulog si Mama ng maayos. Nagkaroon siya ng malalang insomnia, depresyon at takot. Dahil dito ay nagsimulang sumakit ang ulo niya. Pinagamot namin siya at napag-alamang meron siyang cancer sa utak. Nagulat kaming magkakapatid. Stage 4 na kaagad yon. Doon na nagsimulang magyaya si Dalena na ipatingin namin sa albularyo si Mama. Pumayag ang Mama Catherine ko, pati na mga kapatid ko noon. Dinala namin si Mama sa isang malayong probinsya na sinasabing kutan ng mga pabaylan o mabubuting manggagamot. Na makita ng babaylan si Mama ay agad siyang nagpaliwanag ng dapat gawin. Kailangan umanong sumailalim sa dapo si Mama dahil isang mabangis na usikan ang kumukulam sa Mama ko. Ang pamamaraang tinatawag na dapo ay partikular na ginagamit para sa usikan, kung saan kailangang gumawa gamit ang pinakuluang mantika ng niyog na hinaluan ng ilang hiwa ng halaman na tinatawag na badyang, na binalot ng itim na tela. Ang telang ito ay kailangang ipahid sa mga apektadong bahagi ng katawan ng kinukulam habang binibigkas ang orasyon ng paghilom. Pagkatapos ng ritual ng pagpapahid, bubuksan ang itim na tela at makikita sa loob nito ang mga bagay na ginamit sa usikan na maaaring mga butil ng buhangin o hindi kaya tarayom. Isinagawa kaagad ang ritual ng dapo sa Mama ko at nang matapos ang orasyon ng babaylan at oras ng buksan ng tela, napahiyaw si Mama sa nakitang laman nito.
Isang binilog na buhangin na kasing tigas ng semento na binalutan ng buhok at sariwang nana ang laman ng tela. Sobrang baho nito. Nawala ng malay tao si Mama pagkatapos nun. Akala namin tapos na ang lahat. Simula pa lamang pala ng paghihiganti ng usikan. Isang linggo matapos na lumakas at gumaling sa nararamdaman niya si Mama. Ipinasyon namin siya sa isang resort. Sa isang tabing dagat. Unang gabi pa lamang namin doon. Nakaramdam na ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay palaging may nakamasid sa amin habang nasa loob kami ng hotel ng resort na yon. There's a kwarto di umano ni Dalena. May batang nakaitim na malaki ang tiyan na nakasilip sa kanya mula sa ilagin ng pananhigaan. Hindi nakatulog ang bunsong kapatid ko ng gawin yon. Nagsimulang gumapang ang takot sa buong pagtatao naming magkakapatid pero hindi kami nagpalapa sa bunso namin. Pero para palang pangitain ng lahat ng yon. Pagputok ng araw. Namatay si Mama. Si Dalena ang nakakita na sinasakal ng batang kamukha ni Freda ang mama ko habang natutulog nung madaling araw. Akala ni Dalena ay bangungutilan ang lahat pero wala ng buhay ang natuyot na bangkay ng mama namin. Pinagkaguluhan kami sa lugar kaya bumalik kami kagad sa bari. Pagdating sa bahay matapos na dalhin si Mama sa morgue, lahat kaming magkakapatid ay nagtataka kung bakit nagdabano ng itsura ng nanay namin noon. Napuyo ito na halos butok balat na lamang ang napira. Humumpak ang mukha na halos lumubog ang mga mata at naglabasan ang mga ipin niya. Lalo kaming nahintautan lang malaman namin ang reswita ng otopsiya noon. Walang cancer si Mama sa utak. Namatay umano ito dahil sa kawalan ng oxygen sa buong katawan niya. Para umano nawalan ito ng hininga o nawalan ng hangin noon. Lad pa siya ang Kuya Cesar namin na aalis na kami sa probinsya at titira na sa Maynila para matigil na ang sunod-sunod na kamalasan at kababanadan sa pamilya namin noon. Matapos may libing si Mama, may isang matandang babae na kumatok sa bahay. Biniran niya kami magkakapatid na kumpleto noon sa sala. Tinuro niya si Kuya Cesar, ako, si Mario, si Pisyo at si Balena. Anong kailangan mo, Manang? Tanong ni Balena sa babae. Baka gusto niyang bumili. Nakaniping talong ng babaeng nakalipin noon. Napakunot noo ako nang bumaba ng bahay ang kumatok na isang estanghera. Doon sa bakuran namin ay may mga nakapila na 5 taro ng patay. Kinilabutan kaming magkakapatid sa nakita namin. Lalo na nang magsalita ulit ang babae ng may binibenta kaming 5 kabaong. Baka gusto niyong bumili. Minura ng Kuya Cesar ko ang babae. Dala ng sobrang galit. Mabilis niyang kinuha ang kabak sa kusina at nag-amoknan. Gusto niyong pagain yung babaeng may balang 5 kabaong. Doon ang pakiramdam kasi ni Kuya. Kapamilya ni Helena ang babaeng may inaalok nun. Lahat na niya ay nagsipagtakbuhan sa loob ng bahay para pigilan si Kuya. Pero hindi namin siya mapigilan. Tumakbo siya sa baba ng bahay at natigalgal siya. Nang makitang wala ng mga karo ng patay at walang babaeng nakaipim sa ibaba ng bahay. Sinyalis na ng hilakbot namin ng araw na yan para mag-impake. Agad kaming lumuwas na Maynila. Tumira kami sa lumang bahay ng tatay ni Papa.
malapit sa kinatawag na yung Barete Drive. Sa wakas ay naging matiwasay ang buhay namin sa sumunod na 7 taon na pagtira namin sa lumang bahay ng lolo ko. Maaris ang buhay namin kahit na si Kuya Cesar lang ang bubuhay sa aming apak noon. Pero sa totoo lang, Sir Seth, problemado ako noon. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang kamalasan sa buhay ko. Lalo na sa larangan ng paghahanap ng trabaho. Hanggang 3rd year college lang ang natapos ko kasi lumuwas na agad kami ng Manila. Pero kahit dicer sa isang grocery, hindi ako makapasa. Dahil cruise of fast food o saan kainan, inaayawan ako. Dinambid si Mario. Nakuha siya sa trabaho pero 1 buwan lang ang tinabdal niya dahil wala pa ng lisensya yung factory na inaptalyan niya. Nagsara ito kagad. At ang malala sa lahat, nagkaroon ng problema sa mental si Pisyo. Ayon kay Pisyo, minumulto raw siya ni Helena. Nagpaparamdam raw ito sa kanya sa tuwing madaling araw. Nagpapakita. Miyayaya siyang tumalon sa balkonahe ng bahay ng lolo namin. Totoo yan, Sir Sam. Bela ko palagi ang nakakakita kay Pisyo na parang naglalakad ng pulog papunta sa balkonahe. Hindi ko siya pinigilan o napipigilan noon. Baka lang natuloy ang imbitasyon ni Halina na magpakamatay ito. Dumilag simulang uminom ng gamot si Pisyo. Isang gamot na nakaka-addict kapag nasobra ng gamit. Ang kapatid kong si Dalena naman na nilapitan minsan ng isang psychic. Ang nagyaya sa aming lahat na magpapingin sa mga paranormal experts. Nabuwabasag umano ng sumpa na usikan. Ang sabi ng psychic, lalaging kaibigan ni Dalena na itago na lamang natin sa palalang Irish. Ang malamang kukulam umano ay may kanya-kanyang abilidad sa pagpapasakit sa kaaway nila. Maaring sa pamamagitan ng sugat, karamdaman, kamalasan, at kamatayan. Mahirap umanong ipagsawalang bahala ang kapangyarihang itin ng usikan na binubog ng mga kapatid at papa ko noon. Nang obsession kaming magkakapatid sa pamumuno ng mga eksperto na ito. Matapos ang ritual ng pagbasad ng sumpa ni Helena, isa sa mga eksperto ang biglang nagkasakit. Bigla itong inatake. Dastok. Tinakbo namin siya sa ospital at doon ito inatake sa puso. Nang biglang pinurukan na ng karayom. Lumipas ang panahon at maraming nagbago sa pamilya namin. Naaksidente si Kuya Cesar isang gabing umuwi siyang umuulan mula sa trabaho. Mahipin rin ang kuya ko. Nakomataw sa tumabot ng 6 na buwan. Lalo kaming nabaon sa utang sa mga bayarin pero sa uli, namatay din si kuya. Doon na rin kami nagsimulang mag-away-away magkakapatid. May kung anong negatibong elemento na tumatakbo parikot-ikot lang sa bahay ni Lolo. Hanggang sa isang araw. Nagising na lamang kami na pinapalayas na kami sa bahay ni Lolo. Dinulat kami ni Pisyo nang ibenta niya ang bahay ng Lolo nang hindi namin alam. Ang masaklap, yung perang ibinayad sa kanya. Napunta sa bawan na damot. Hindi nagtagal. Nahuli din ng pulis ng kapatid namin niyon. Iyak man iyak si Dalena sa nangyari sa kapatid ko. Wala na kaming nagawa. Yung takot mitisyo, ibinaling niya sa droga. Droga na naglayo sa kanya sa amin. Napilitan kami ni Mario at Dalena na maghanap ng murang mararantan. Nakarating kami sa Sembo sa C5 at doon ay nakakuha kami ng murang kwarto. Hindi ko alam kung paano kami nabuhay sa maliit na kwarto na yan pero pansin ko at ramdam ko. Kahit 3 taon na ang lumipas na buhay pa rin ang sumpa ng usikan. Nagkaroon ng malalang sakit si Mario. TB.
Si Mario yung pinaka-athletic at malutsog sa amin lahat. Wala kaming pampagamot kay Mario noon. Kaya nagkahawan na sa bahay. Nagulat na lamang ako na hindi na umuwi si Darena sa kwarto naming nirerentahan. Nagpapadala siya ng mga gamot, pagkain at pera sa amin ni Mario pero hindi namin alam kung ano ang trabaho niya. Isang gabi ay medyo pagaling na ako noon. Med pa siya akong hanapin si Darena. May nagtimbre kasi sa akin kung saan ko makikita ang kapatid ko. Nakita ko siya sa isang lugar. Naninigarilyo. Umiinom. Nakikipaglandian sa mga dumaraan na foreigner. Hindi ako nakadalaw. Ni hindi nakahinga nang makita ko ang sinapit ng kapatid kong bunso. Umuwi ako sa bahay na mabigat ang loob. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mario ang natuklasan ko. Nasa kalye pa lamang ako. Napansin ko nang may babaeng nakaitim na nakatayo sa harapan ng pintuan namin. Nang nilabot ako nang makita ko ang napakahaba nitong buhok na abot hanggang bukong-bukong. Paling Helena? Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay namin. Tumakbo ako para sundan siya pero imbis na multo ng usikan ng bumulate. Malamig na bangkay ni Mario ang nadatnan ko. Napamura ako sa sama ng loob. Isinumpa ko si Helena dahil alam kong hindi siya pipigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa aming lahat. May paribing kong mag-isa si Mario sa tulong ng mga kapitbahay. Lahat sila nagbubulungan. Lakinulam raw si Mario ala namatay. Sa itsura pa lamang umano ng mukha nito. May nakita umano silang mga butil ng buhangin sa tenga, sa butas ng ilong, at sa bandang labi. Pagkatapos ng 40 days ay hilad pa siya kung umalis na sa malit na kwartong yon. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang tindahan. May matandang lalaki na dalok sa akin ng trabaho. Sa wakas, nagkatrabaho na rin ako bilang tindero ng sari-sari store. Tinanggap ko ang offer ni Manong. Pinatira niya rin ako sa bodega niya para stay-in na ako doon sa tindahan na yon. Lulipas ang ilang buwan, nakapag-ipon ako. Maisip kong hanapin ang kapatid kong napariwara na si Valerna pero pinigilan ako ng may-ari ng tindahan. Bilang isang dating albularyo, alam kong pinukulang ka. Sabi niya. Naririnig ko pa rin ang bulong ng usikan na kampon ni Satanas ngayon. Ano po yung gagawin ko? Binara niya ako sa simbahan. Pinaluhod sa harapan ng altar. Maya-maya pa ay nagtapi na ng mga kaibigan niyang pare. Maigit 10 silang lahat. Pinag-pray over nila ako noon. Pagkatapos ng halos gabi-gabing pray over sa loob ng isang buwan, isang gabing hindi ko inaasahan, ginulat ako ng isang tao na matagal ko nang inaasam na nakita ulit. Isang pamilyar na babae ang nakita kong nakatayo sa tindahan namin ng boss ko. Dalena? Ikaw ba yan? Bakit dami yung itsura mo? Halos malak ako na makita ko ang bunso kong kapatid. Binulungan niyo lang ako at halos hindi ako nakapagsalita. Kuya Eric, may cancer ako sa dibdib. Makalipas ang 3 buwan at kalahati, pumanaw si Dalena. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Hindi ako nawala ng pag-asa noon. Dahil naniniwala ako na kayang-kaya kong mabasag ang sumpang inilibing ng isang usikan sa pamamagitan ng panalangin. Ako po si Julian. At ang kwentong ito ay nangyari sa amin mahigit 20 taon na nakakalipas.
Nasa 25 anyos ako noon. Nagtatrabaho bilang isa sa pinagkakatiwalaan ng isang politiko sa isa sa mga properties niya. Bagamat wala akong sapat na tinapos sa kolehiyo. Pagkatapos ng high school, may rekomenda ako ng aking ninong bita sa pamilya ng politiko dito. Though, wala itong buong koneksyon pero kahit papano ay malaki ang naitulong sa akin ng karanasan ko. Ang nanay at tatay ko, sina Ruth at Celso. Mayroon akong nag-iisang kapatid, si Ate Rowena. Nasa 27 anyos na si Ate Rowena nang mangyari ito. At sa ganong edad niya noong mga panahon na yon, dapat ay nag-aasawa na sila o nagkakanogyo ba pero wala po. Si Ate Rowena ay hindi nagkaroon ng kasintahan dahil na rin siguro masakitin ito. May hika, payat, at paladong mahina ang resistensya. Kaya naman lumaki itong umiikot lamang sa bahay, sa bukid, sa paligid ng barangay namin. Pero dahil bindito ay halagang masarap magluto si Ape. Bagay na paladang nakakahanga. Kumbaga, deeping yung nilaan ang oras niya sa pagluluto. Sa ping uuwi ako tuwing linggo o bakasyon ay hinahanap-hanap ko talaga yung luto niya. May dala na akong mga rekabes yan tapos ay lulutuin niya na lamang ang kung ano man ang gusto kong kainin. Isang araw noon, makalipasan pa 2 linggo kong pananapili sa trabaho ay umuwi ako. Nagulat ako sa pagbabago ni Ate Rowena. Naka-ayos na ito. Mabango-mabaro. Nananamit na rin ito ng maayos nun. Ako naman gawa ng nagtaka ay napatanong ako sa mga magulang namin. Ayon kay nanay ay may nakilala si Ate Rowena na isang manog garab o kung sa Tagalog ay yung mga tagagapas ng palay. Si Arwin. Bago umano ang binata sa lugar, nagbabakasyon lamang umana ito at naghahanap ng trabaho noon. Bale ang pinakarason ay para puntahan yung lupa na kanilang pag-aari sa kalapit barangay. Mabarip itong si Arwin. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang inatake ng hika si Ate Rowena nung nasa bukid ito. Pero siyang umalalay hanggang sa maging maayos ang pakiramdam niya. Magmula noon, Sir Seth, hindi na nilayo ni Arwin ang sarili sa ate ko. Siyempre natuwa kaming buong pamilya sa kadahilan ng ang buong akala namin ay tatandangwa ng asawa ang ate ko pero tingnan mo nga naman diba, bigla-bigla. Nakaharap ko si Arwin noong sinagot siya ni Ate Rowena. Tipikan na probinsyano, moreno, sakting tangkad, mapayap na patipuno. Mabait naman pero ano mo yung parang may pinatago. Parang masekretong tao si Arwin sa pakiramdam ko. Isang tanong at isang sagot na klase ng tao at kung anong gusto mo makita o makipa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yun ang pinapakita at ginagawa niya. Hindi ko alam. Kampante man ako pero may maliit na espasyo akong nararamdaman sa pagkatao ni Arwin. Gayunpaman, sino ba naman ako diba? Nakikiramdam lang naman ako pero ang mahalaga pa rin naman sa akin kasi yan ni Ate. Tsaka hindi naman ako yung sasama sa kanila sa bubo o diba? Like hindi naman ako rin pakakasal ni Arwin. Makalipas ang ilang linggo, naging maganda ang lahat. Naging blooming si Ate, tumataba-taba. Ladopis me kumbaga. Naging maayos na ito sa sarili at paradang yung ibang binata sa amin na matagal naman siyang kapilala ay para bang na-realize nila na may pinatagong ganda pala ang ate ko. Andun sa loob lamang ng ilang buwan, lahininali Arwin ang kamay ni Ate. Nagkaroon na schedule ng pamamanhikan. Siyempre, kailangang naroroon ako kaya naman nagpaalam ako at pinayagan naman ako noon. Nakapagkontrata na kami noon ng mga sariwang karne, mga gulay at kung ano-ano pa.
Umaga pa lamang ay abala na kami. Si Ate Rowena ang magluluto ng lahat ng handa. Bagay na hindi naman namin tinanggihan dahil sa gaya ng sabi ko ay masarap naman talaga siya magluto. Mga ilang oras matapos siyang magsalang ng mga niluluto, ay dali-dali akong lumapit para tikman ang 2 putahing niluluto niya. Napasinghap na lamang ako at napatingin kay ate nun. Patanong ang titig ko sa kanya. Ate, luto na ba to? Bakit walang lasa? Walang asin, walang bawang, walang sibuyas, walang luya. Noong mga panahon din na yun ay hindi pa uso sa amin ang gumamit talaga ng mga patis. Ang sabi na lamang ni ate ay nilagyan niya naman umano ito ng bagoong bilang panlasa no. Dadagdagan niya na lamang umano. Tinanong ko siya kung bakit. Daw anang mula naman ng simula ay ngayon ko lamang natikmang pumalya ang luto niya. Hindi yan palyado, bunso. Talagang sinadya kong lutuin ng ganyan dahil si Manong Arwin mo, ganyan yung gusto. Walang masyadong palasahan, lalo na't dadating yung mga magulang niya. Ganun ang gusto nilang magpamilya. Napatahimik na lamang ako sa sinagot ni ate. Sige na nga kako, may nang naman. Kinangapunan ay dumating si Arwin kasama ng kanyang ina, ama at kapatid na lalaki. Pinakilala niya ito sa amin. Meron agad kaming napapansin noon sa mga magulang niya. Tila ba mga puyat. Halos kumulubot na yung itim na bilog sa mga mata nila. Ang sabi ni Arwin ay nasa magsi-50 anyos pa lamang umano itong mga magulang niya pero parang magsi-70 na eh. Payat tapos hinang-hina o tamad na tamad kumilos o kung ano. Akala mo may sakit o di kaya napilitan lang na pumunta doon. Inalalayan pa namin sila sa dala nila. Parang ayaw nilang gumalaw at tila mga pagod na walang ganang makipag-usap. Mga mahiyain. Pero kahit gano'n ay pinilit pa rin ng mga magulang ko na makipag-usap sa kanila. At kagaya ni Arwin ay tipid ang kanilang mga kasagutan. Nagluto din sila Arwin ng sarili nilang mga putahe. At amoy pa lamang ng mga yon ay alam kong wala din itong gaanong lasa. Nagsimula ang kainan bilang pasalubong sa hapunan. At kapuna-puna ang pagbabago ng mga magulang ni Arwin. Tuwid na ang mga katawan ng mga ito. Kumikinang na ang mukha na para bang may mga sapat ng enerhiya. Nagsisimula na ring magkwento ang mga ito nang nakatingin sa mata. Ganun din si Arwin. Paglubog ng araw ay himalang naging masigla ang mga ito. Naging maganda ang hapunan. Ang tila nakapagtataka. Ang mga handa nila ay may lasa. Bagamat hindi ko masasabing asin ang nilagay ay masarap pa rin ito. Medyo kakaiba lamang ang amoy. Parang pinakuluan lang ng ewan pero gayon pa man ay naging masaya ang buong kainan na yon. Okay naman pala sila Arwin kako. Fast forward. Ikinasal sila. Natapos ang kasal ng normal at walang kakaibang nangyari na gaya sa ibang mga kwento nyo. Maliban na lamang sa parang puyat at walang enerhiya pa rin ang mga magulang ni Arwin ng umaga. Pero nung kinagabihan na puro inuman at pulutan ay maliliksi ang mga ito. Matapos ng araw ng kasal ay umuwi na rin kaagad ang mga magulang at kapatid ni Arwin sa kanilang lugar. Si Arwin at si Rowena ay nanatili sa lugar namin. Bagamat dun na sila nakatira sa may maliit na lupang pagmamay-ari nila Arwin sa Karatig Barangay. Nagkataon noong mga panahon na ito ay kasagsagan ng eleksyon. Kaya naging bihira rin ako makauwi matapos ng kasal nila. Hanggang sa isang araw, dumayo na lamang si tatay sa trabaho ko. At ang sabi nito ay malubha na ang karamdaman ni ate.
Ilang linggo matapos sila ikasal ni Arwin ay bigla na lamang umano itong nangayayat. At ilang beses nang binala sa ospital pero hindi gumagaling. Pabarit-barik lamang sila. Tinanong ko sila kung sinubukan ba nilang magpa-albularyo pero ang sabi ay ayaw daw ni Arwin. Hindi naniniwala si Arwin sa mga ganong manggagamot. Kaya wala silang magawa at sa pagkakita nila kay ate ay parang nga talagang hika at kakaibang sakit ang dumapong sa kanya. Yung tipong medikal na sakit. Muli ako nagpaalam noon dahil sa pagkakakilala ko sa aking ama ay hindi naman yung dadayo kung hindi kailangan. Yan naman ang makauwi ako ay dumiretso ako kila ate noon. Andun na rin naglalagi halos si nanay madalas para bantayan si ate sa umaga. Bali umuuwi lamang ito kapag dapit hapon na. Grabe ang pangangayayat ni ate noon. Yung mga mata niya sobrang lalim. Para siyang tumanda ng mahigit 50 anyos. Numipis ang buhok at nagkaroon ng uban. Kung gaano siya ka-blooming kumbaga noong kasal niya, ay ganoon naman ka-trumiple ang kanyang pangangayayat man. Sa kabila ng paglagas ng ipin ni ate ay kitang-kita pa rin namin ang pagmamahal ni Arwin at pag-aalaga sa kanya. Pero ang ipinagtataka namin ay sa tuwing gusto namin siyang iuwi muna o hindi kaya ay ipagamot sa albularyo. Nag-iiba si Arwin. Nagagalit, naiinis. Obligasyon ko na po si Rowena. Salamat po sa tulong niya pero pinapag-usapan na namin yung tungkol sa mga albularyo na yan. Medyo muntik na kaming magpang-abot dahil napikon ako sa pagsagot-sagot niya kay nanay. Pero pinigilan ako ni nanay noon. Humingi ng tawad si Arwin pero buo ang kanyang loob at desisyon. At siyang tunay. Makalipas lamang ang ilang araw, Sir Seth. Dinala ulit si Ate Rowena sa ospital. Inuwi lamang ito kaagad matapos maging maayos pero kinaumagahan. Pumanaw ito. Grabe ang lungkot namin noon. Gusto kong sisihin si Arwin pero ewan. Parang hindi din gawa ng kakaiba talaga siya eh. Nag-aasikaso na kami ng lahat-lahat noon. Ng mga susuotin ni ate, mga burol, saan ipepwesto o kung ano pa. Pero nagulat kami sa sinabi ni Arwin. Iuuwi ko po yung katawan ni Rowena sa amin. Ako na rin po yung magpapalibing. Dito na umalma si nanay. Siyempre Sir Seth, gawa ng anak niya yan eh. Tsaka doon na siya ipinanganak. Lumaki at tumanda si Ate Rowena. Tapos ay lilibing sa ibang lugar. Mabuti sana kung nagtagal pa sila ni Arwin, di ba? Kung umabot sila ng ilang taon tapos nagkapamilya at nagkaanak. Mas maigi yon. Baka mapag-uusapan pa. Doon sa lugar na gustong ilibing ni Arwin, wala naman siyang kakilala o ano doon. Bukod kay Arwin at sa mga magulang niyang makailang beses pa lamang niyang nakilala. Pero ang katuwiran ni Arwin, uuwi daw siya. Hindi na siya babalik kaya mas gusto niyang kasama ang katawan ng kanyang asawa at doon na ilibing sa kanila. Ang plano niya ay sa tapat ng bahay nila nang sa gayon ay makakasama niyang pa rin umano ito. Maiksi lamang umano ang panahon ng kanilang pag-iibigan kaya marapat lamang na maiuwi niya ang katawan ng Ate Rowena. At ang nakapagtataka pa, ayaw niyang ipaimbalsamo. Gusto niyang erektang ilagay ito sa kabaong. Tapos ay isakay papunta sa lugar nila. Nagtaka kami nun. Sobrang nagtataka kami. Isang araw nang patay si Ate Rowena. Pero wala pa rin kaming sapat na desisyon para makapag-usap ng maayos. Nag-aaway at nag-aagawan pa rin para sa bangkay. Kaya naman nagtaka at naghinala na kami. Unang hinala namin ay mangkukulam o kinulam si Ate Rowena.
at pinagtatakpan ito ni Arwin. Kaya naman habang pinag-uusapan sa bahay nila Arwin ang gagawin sa bangkay, ay patagong humatak si tatay ng pinagsuotan ni Ate Rowena at itinago ito sa kanyang salakot. At nang makaalis na kami ay dumiretso kaming kaagad sa manggagamot. Kailan pa nakilala ng anak mo ang asawa niya? Bakit ang bilis natang napangasawa? Tanong ng manggagamot sa mga magulang ko. Hindi nila nasagot ang mga katanungan gaya ng gaano niyo kakilala ang lalaki, taga saan ito, at bakit hindi niyo kinilalang mabuti. Para bang doon lang din namin napagtanto na, oo nga no, napakabilis ng pangyari. Mula nang nanligaw at ikinasal ay para kaming bulag sa pagkatao ni Arwin. Hanggang sa tumayo ang manggagamot. Tatawagin niya umano ang pamangkin niyang lalaki. Pagkatapos ay tumitig sa akin at tinanong kung ano ang trabaho ko dahil sa pangangatawan ko noon. Sinabi ko naman kung ano, na kumpiyansa ito, at sinabi sa akin na kailangan daw niya ako. Si tatay at nanay ay susunod na lamang. Makikimatsyag lamang. Sila yung magtatawag ng barangay pero kami daw dapat ang mauuna doon. Malakas kasi ang kutob ng manggagamot na sa gabi din yon ay malamang itatakas na ni Arwin si Ate Rowena. Iuuwi niya ito. At nang tanungin ng mga magulang ko kung bakit kailangan pang itakas, ang tanging isinagot na lamang ng manggagamot. Kailangan ko mulang makasigurado kung tama ang nakita ko sa tawas bago ko kayo sagutin. Kung ako lang, wrong timing talaga yung magpunta kami ng hapon o gabi. Pero wala, Sir Seth. Hindi na namin dapat hintayin ang susunod na araw o liwanag para lang makasiguradong may laban kami nun. Dahil baka hindi na rin namin maabutan ng bangkay ni ate sa bahay nila Arwin. Pinasuot ako ng kwintas ng manggagamot kung saan ang pendant nito ay maliit na tube na merong lamang langis at ugat. Huwag ko manong ialis sa akin yon. At kung may pagkakataon na kailangan kong gamitin ito, ay hatakin ko lamang umano at iwas-iwas ang likidong laman kapag alam kong hindi tao ang nasa paligid ko. Bagamat nalilito ako, sumunod na lamang ako sa kanya. Tandang-tanda ako noon. 6:00 ng hapon. May konting liwanag pa. Palapit kami ng palapit sa bahay ni Arwin. Tila walang katao-tao. Hindi bukas ang pintuan. Walang mga kung anong palatandaan na merong nakatira sa loob. Hindi kaya huli na kami. Baka natakas na niya si ate pero bakit? Ano ba talagang kailangan niya? Pero ang katahimikan ng paligid ay nawala nang sumigaw si Mang Luffy, ang manggagamot, ng mga katagang, "Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Hindi mo matatago ang amoy mo sa akin. Lumabas ka at ipakita mo ang totoo mong pagkahayop. Kung hindi, ako yung maglalabas sa'yo niyan." Kahit magsisisigaw kami doon ay walang makakarinig sa amin. Walang katabing bahay si Arwin. Pero maya-maya pa, lumabas na ito. Maayos naman siyang tingnan. Bumaba sa hagdan. "Ulyan, anong ibig sabihin nito?" tanong niya. "Babawiin lang namin yung bangkay ng kapatid ko, Arwin. Amin yan. Karapatan nila nanay na ilibing yan dito. Pakiusap, Arwin. Wala naman tayong naging problema eh. Bakit ba gustong-gusto mo na iuwi si ate sa inyo?" Bago pa man magsalita si Arwin ay lumapit sa kanya si Mang Lupi. "Sabi ko sa'yo, ipakita mo ang totoo mong pagkahayop." Sabay-saboy nito na sa tingin ko noon ay parang isang dakop ng abo.
abong hindi ordinaryo dahil biglang umusok ang tinamaang parte ng katawan ni Arwin noon na parang nasusunog. Nagwala ito. Ipakita mo yung totoo mong pagkataong hayop ka. Dito ay tila papitik-pitik na ang galaw ni Arwin. Tila itong nasasaniban na kung ano. Hinubad ni Arwin ang kasuotan dahil tinamaan ito ng abo na galing kay Mang Luffy. At pagkatapos niyang maghubad, kitang-kita namin kung paanong gumapang ang pagtubo ng balahibo sa katawan nito. Nagkaroon ng itim-itim na tila peklat at ugat-ugat ang kanyang mukha at mata. Nangitim ang kanyang daliri habang humahaba. At sa isang iglap, sa hindi namin mapaniwala ang dailan, ay tila tumangkad ng ilang pulgada si Arwin. Sinasabi ko na, sambit ni Mang Luffy. Sabay sugod nito at patakbong hahampasin si Arwin ng latigo na hindi ako sigurado kung yun ba ang tinatawag nilang buntot ng pagi. Pero mabilis na nakaiwas si Arwin. Sa isang talon at atras lang, naroon na siya kaagad sa may tuktok ng hagdan. Ang ate mo! Hulyan ang ate mo! Hitatakas niya yung ate mo! Dali-dali kaming tumakbo papasok noon sa loob ng bahay. At siya ngang tunay. Nakita namin sa loob. Nakaayos na sana sa isang lagayan ang mga gamit ni Arwin. Hawak-hawak niya si ate sa leeg at sa bewang doon. At inaakma niya itong buhatin. Ang buong akala ko, tapos na. Akala ko pagkabuhat niya ay tatalon na ito sa bintana gawa ng nakatimin ito doon at tila tinatansya ang paligid. Pero sa pagkamangha ko, nahirapan si Arwin sa pagbubuhat kay ate. At walang ano-ano, mula sa tuktok ng kisame, ay may tumalon na isang binata. Tinalunan niya si Arwin at sinubukang saksakin pero nakailag ang nilalang. Sabay tadyak sa binatang yon. Ang binatang ito ay walang iba kundi yung pamangkin ni Mang Luffy na kasama namin. Hindi ko napansin pero doon ko napagtanto na kaya pala ito biglang nawala. Dahil pumasok pala ito sa bandang likuran habang kausap namin si Arwin noon. At meron itong inilagay na kung anong tanso sa dibdib ng ate ko. Dahilan para mahirapan si Arwin na buhatin si Ate Rowena. Mabilis ang sumunod na nangyari. Wasiwas lamang ng wasiwas ng latigo si Mang Luffy. Samantalang ilag ng ilag si Arwin noon. At dala na rin siguro ng karanasan ko sa trabaho. Sumubok ako na sumugod noon. Lang mapagitkit na sa gilid si Arwin ay sinugod ko ito. Una niyang nakita ay pasuntok ako habang pasugod sa kanya. Narinig ko pa siyang nagmumura na para bang pinagtatawanan ng gagawin ko at iilag siya noon. Sa distansyang tamang-tama lamang na makailag sa suntok ko. Pero ang hindi niya alam ay naihatak ko na ang itak ko mula sa kamao ko na yon. Dahilan para ikagulat niya nang makita ang patalim na hawak-hawak ko na. Nakailag siya dito pero natapyasan ko ang ilalim na banda ng tenga niya. Gumuhit ito at dumiretso ang itak sa pader kung saan siya nakahawak noon. Kitang-kita ko kung paanong tumusok ang itak sa gitna ng dalawang daliri niya. Bigla siyang humiyaw. Nakaramdam ako ng madulas na pakiramdam. Sa isang iglap ay yakap-yakap na pala ako ni Arwin. Bigla lang hinawakan lang likod ng Legra. At pagkatapos ay binalibag niya ako pabalik kila Mang Luffy at sa pamangkin niya. At mabilis itong parang tukong umakyat sa taas ng pader. At maikasya ang sarili
sa pagitan ng bubuman ng tader na yon. Dali-dali namang tumalon si Mang Luffy at ang kanyang pamangkin sa may bintana na. Bigla na lamang din silang nawala. Na tila ba hinabol nila si Arwin. Naiwan ako na bagamat nananakitang deegay, dali-dali kong nilapitan at siniguradong maayos ang bangkay ni Ape. Maya-maya pa, narinig ko ang tawag ng Mang Luffy. Galing sa bintana. O yan, ilabas mo na yung Ape mo. Iuwi na natin siya. Sinilip ko rito pero naroroon na sila. Hindi daw nila naabutan si Arwin. Nang bubuhatin ko na si Ape at ibababa, muli akong pinawag ni Mang Luffy. Sa bintana mo rin ho yan. Gusto ko na makasigurado. Ginawa ko ito. Alam ko kung bakit, Pen, kapag nakalagpas ito ng bintana ng hindi naging kahoy. Ibig sabihin ay si Ape pa rin ito. Hindi napalitan ng katawan niya. Binuhat ko si Ape at inilapat sa bintala. Sinalo ito ni Mang Luffy at ng pamangking niya. Walang nagbago. Si Ape pa rin ito. Buong magdamag na lab-ikot ang barangay at mga kalapit na barangay sa paligid. Para tugisim si Arwin. Pero hindi ito nakita nun. Ayon kay Mang Luffy, si Arwin ay isang aswang. Mga aswang na mahilig kumain ng mga bangkay. May sabulag na ginagawa para masabing masakitin at hindi kaaya-aya ang mukha ng biktima. At pinapanala nito ang sakit ng biktima hanggang sa pumanaw ito. Pero bakit nga ba hindi na itakas ni Arwin kaadad-adad ang bangkay ni Ate Rowena? Hindi kami sigurado. Pero maaaring may hinihintay ito. Dahil sa pagkakaalam ni Mang Luffy, ayon sa pagtawas niya ay taga-ibang isla si Arwin. At manamang sa malamang, may sasakyang pangdagat itong hinihintay dahil ang mga kauri ni Arwin ay ang mga uri ng aswang na hindi nakakalipad. Dahil sa gabi na ay kinaumagahan pa maasikaso ng mga embalsamador at punerarya ang katawan ng ate ko. Dadawan sa probinsya noong mga panahon na yun. Pero noong sumunod na araw, sobrang nagtataka kami. Dahil nag-iba ang mukha ni ate. Kahit papano ay bumalik ito sa pagiging maaliwalas. Nagdalaman ng pisngi at tatawan. Hindi nalubog ang mga mata. Bagamat nangangamoy na, ay pila malinis pa rin siyang tingnan. Hindi kagaya ng bangkay niya noong nasa bahay ito ni Arwin. Pinilit namin makamove on sa nangyaring ito. Nawalan na rin kami ng pag-asa na mahanap pa si Arwin. Pero ang nakakasigurado kami, alam namin naghahanap na naman ito ng mabibiktima. Ako nga po pala si Brian. Dumalag Kapis. Kinalang magaling namang kagamot sinulahuan sa lugar namin. Marami ang mga taong pumupunta sa baling nila para magpagamot. Dahil na mga tadibang baryo o kahit na sa malaryo ay talagang nagtatsagapan pumunta sa bari ng lolo ko para lang gamutin ang mga ito. Hindi nila iniinda ang pagod na nararamdaman. Kahit na napakanayo ang lalakaring nila pupunta sa bari ni lolo. Mahigit pinawang oras ang lalakaring bago marating ang bahay ni lolo. Nasa paanan na kasi ng gubat nakatira si Lolo Juan at Lona Mingyaw. Magmula noong nagsipag-asawa ang mga anak nila, ay mas pinili na nilang mag-asawang sa paanan ng gubat manirahan. May walawak na lupa at niyugan naman sila roon at yun ang pinagkakabalan ng abuelo at abuela ko. Noong una ay ayaw pan pumayag ng papa ko na doon manirahan ang mga magulang niya. Dawa ng may kalayuan nga yan sa bahay namin. Ang kaso, sadyang mapilit talagang dalawang matanda. Kung kaya't wala na nga siyang nagawa pa kundi payadan na ng mga ito. Pero doon pa man ay may inuutos-utusan si Papa na taong
magpitingin-tingin sa mga magulang niya. Alam sa ganun ay makasiguro siyang nasa maayos na kalagayan ng mga ito. Tuwing linggo rin ay dinadalaw niya ang mga ito at pinadala ng mga pangkonsumo sa bahay. Minsan naman, sila Lola Minyal at Lolo Juanito ang pumupunta sa bahay para bisitarin kami mga apo nila. Isang beses noon, wala ako magala sa bahay. Medyo nakaramdam ako ng pagkaburyo. Nagpaalam ako sa aking ama na pupunta muna ako sa bahay ni Lolo Juan. At doon muna matulog ng ilang araw. Pipingnan ko na rin kung ano ang mga kailang ayusin sa bahay nila para kung sakali man, may gagawin ako. Kumayag ng aking ama at sinabing mas mabuti pala at ilang linggo na rin kasing hindi nadagalo ang mga magulang niya. Naging abala siya sa trabaho itong mga nakaraan. Para sabi sa lolo at lola mo, pasensya na sila. Kaya si Pikwi na muna yung natapid sa kanila ng mga pangkonsumo. Kamo, sa susunod na linggo na lang ako dadalaw sa kanila. Bilin pa ng aking ama bago ako lumabas ng bahay. Dalawa kami ni Pikboy ang bumiyay papunta sa bahay ng lolo ko. Saktong pagdating namin sa bahay, labatlan ko si Lola Minyang na nagbibilad ng mga istang pinatayo at halamang dahon sa gilid ng bahay noon. Sa labas pa lamang kami ng bakuran ni Pikboy. Malaki na ang mga ngiting ipinakita ng lola ko at sinalubong niya kaagad kami. Lola, kamusta na po kayo dito? Si Lolo Juan po. Ayos lang naman kani dito, apo. Si Lolo mo ay may pinuntahan na. Pero baka pauwi na rin yung matandang yan ngayon. Laking pasasalamat naman ni Lola na duwalaw umano ako dahil buryong-buryo na umano siya sa bahay. Ilang araw na kasing wala si Lolo. Pinanong ko siya kung saan nagpunta si Lolo. Magsasalita na sana si Lola pero hindi may natuloy. Nausaktong makita namin mula sa bintana si Lolo Juan na medlanakan papasok ng bakuran. Bosya, kita mo na. Andito ang kapatid ni Rodes. Pani pa ni Lola. Halata sa boses niyong inis na nararamdaman kay Dono. Pinipi naman si Dono Juan nang makapasok mo siya at nakita niyo na kasi paut na naman ang asawa niya. At bano kayo no Juan na tinanong siya kung saan siya galing at bakit nagsabi ni Donna ay ilang araw siyang wala sa bahay. Nakulo, nagtatapos si Donna dahil iniwan mo siyang mag-isa dito sa bahay. Ayon naman kay Lolo Juan, may ginamot lamang siya sa baryong may kanayuan mula sa kiraan nila. Binaraw ang taong pinuntahan niya at medyo nahihirapan siyang gamutin niya. Kaya't napagalan siya pag-uwi. Para namang bata nagtatampang loan ako, Sir Seth. Hindi lo kali maiwasang panipisa dalawa. Dapat kasi sila na lang yung pinapapuntang mabiko sa bahay kung gusto nila mo padamot. Masyado na po kayo matanda para mablakbay kung saan-saan. Mamaya paano pa kayo? Ipinaliwanag sa akin ni Lolo kung bakit siya pumunta sa bahay nung taong nais magpagamot sa kanya. Anya, malala na ang taong binarang kaya't mahirap nang ibiyahe pa ng malayo. Isa pa, hindi kakayanin ng albularyong gumamot, kaya't humingi yun ng tulong sa kanya. Naawa naman siya at hindi niya matanggihan ng albularyong nakiusap sa kanya noon. Tsaka anong matanda yung pinagsasasabi mo ha? Naliliitan ka ba sa akin na po? Abay mas malakas pa nga ako sa kalabaw eh. Kaya wag mo nang maliitin ang katawang lupa ko. Mahina namang hinampas ni Lola Minyang si Lolo habang natatawa. At sinabihang pumasok na sa silid at magpalit ng damit. Nang araw ngang yun ay pinagtulungan naming dalawa ni Tikboy na ayusin ang kulungan ng baboy ni Lola Minyang. Ginawan na rin namin ang kulungan ng manok na dala ni Lolo Juan. Bigay raw ang inahing manok na bitbit niya ng pamilya ng taong nagpagamot sa kanya. Kamusta nga pala ang mga magulang mo, apo? Mukhang masyado yata silang naging abala at hindi man lang kami naisipang dalawin. Ang sagot ko naman ay maayos lamang kami. Na sinabi ni Papa na humihingi siya ng tawad kung hindi ito nakadalaw. Yung mga mahalagang bagay kasi itong inaasikaso. Sinabi ko din sa kanya na baka sa susunod na linggo ay pupunta ito dito at may magandang balitang ihahatid.
Tinanong ni Lolo kung ano ang balitang yon. Naggibit balikat ako at sinabi kay Lolo na hindi ko alam. Basta, sinabi ko lang yung ipinapaabot na mensahe ni Papa. Matapos naming gawin ang kulungan ay pumasok na kami sa loob ng bahay at nagmerienda. Na nasa kasarapan na kami ng kaibibiruan. Meron kaming narinig na sunod-sunod na pagkatok noon. Saglit na tumigil si Lolo Juan at naitanong kung sino na naman raw ang kumakatok. Huwag naman umano sanang pasyente dahil ayaw niya munang manggamot ng araw na yon. Pagod siya at gusto niya munang magpahinga. Isa pa ay may bisita siya at nais niyang estimahin na muna kami at bukas na lamang siya manggagamot kung sakasakali man. Nagboluntaryo na ako magbukas ng pintuan noon. Pagbukas ko, pumungad sa akin ang isang lalaking inaalalayan ng dalawang babae. Dali-dali kong tinulungan yung dalawa. Gawa ng nakikita kong hirap na silang akayin ng lalaking yon. Tinanong ko yung dalawa kung anong nangyari. Hindi naman nakasagot ito. Mangyak-ngyak lamang ang mga yong tumango at parang nakinikinita ko pang pinipigilan ng alin na huwag tumulo ang mga luha niya. Andyan ba si Lolo Juan? Pakiusap. Sabihin mo sa kanyang tulungan niya kaming gamutin yung asawa ko. Pakikiusap at pangingilid na mga luhang sabi ng babaeng medyo bata-bata pa. Sa tingin ko nasa edad 20 mahigit lamang ito. Pinatuloy ko sila at hindi na nagtanong pa kung ano ang sadya nila. Alam ko naman na kasi kung ano. Tinawag ko si Lolo para ipaalam sa kanyang may isa na namang nangangailangan ng serbisyo niya. Noong akmang papapasukin ko na sana ang mga panauhin, nagulat ako nang biglang magsalita si Lolo Juan mula sa likuran ko. Nagulat ako ng bagya. Hindi ko man lang napansin na nasa likuran ko na pala siya. Sandali, wag mo muna silang papasukin na po. Malakas ang pakiramdam kong nakasunod sa kanila ang gabay ng mangkukulam. May mga inusal siya. Inihip sa katawan ng lalaki. At matapos niyang gawin ang bagay na yon, saka pa lamang siya nagsabing maaari nang ipasok ang lalaki. Naglagay na siya ng pangsabulag para hindi na malaman ng taong sumalbahe kung nasaan ang taong kinulam nito. Nang maipasok ng lalaki at maihiga ng maayos, namutla ito. Para bang wala ng dugo sa katawan. Nagulat pa ako na makilala ko kung sino ang lalaki. Si Ray, katrabaho ko. Napadalawang isip pa nga ako na tawagin siya kasi baka mamaya nagkakamali lang pala ako. Kumbaga, baka hawig lang ng taong nasa harapan ko yung katrabaho kong mahigit 1 linggo nang hindi pumapasok. Sa pagkakaalala ko, wala namang sakit yung katrabaho kong yon. Pero yun nga, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang hindi pumasok sa trabaho si Ray nang walang paalam. Hindi nga nagpasabi kung anong nangyari. Bakit hindi na siya nakapasok sa trabaho noon? Kilala mo yung asawa ko? Pagtatakang tanong ng babae sa akin. Tumingin ako sa babaeng nagpakilalang May at nag-aalangang tumango noon. Sinabi kong may katrabaho akong nagngangalang Ray at medyo hawig ng asawa niya. Yun nga lang ay wala naman yung sakit nung huli kaming magkasama. Kaya hindi ako sigurado kung siya ba ang katrabaho ko noon. Mahinang sinagot ako ni May at sinabing, siya nga yung Ray. Binanggit niya kung saan nagtatrabaho ang asawa niya. At kung ilang araw na itong hindi pumasok sa trabaho. Tumpak na, Sir Seth. Ang taong patang-pata at halos hindi na maidalawang katawan. Siya nga ang katrabaho ko noon. Anong nangyari sa kanya? Nung huling magkasama kaming dalawa, hindi naman ganyan yung itsura niya. Ayon naman kay May ay mahabang kwento mano. Sa kanya na lamang ibabahagi kapag natapos na siyang gamutin ni Lolo Juan. Naramdaman kong mukhang tatanggihan ni Lolo Juan ang katrabaho ko. Gaya ng sabi niya kanina, ayaw niya munang tumanggap ng mga tao magpapagamot. Gusto niyang mag-relax muna ng araw na yon. Inaya pa nga niya kami maginuman mamayang gabi.
na magkakatay daw siya ng manok at yun ang gagawin naming pulutan. Nakiusap ako kay lolo noon hanggang sa hindi nagtagal. Pumayag na ito. Nagpaalam ito na may kukunin lamang umano. At pagbalik ni lolo ay may mga bitbit na siyang gamit para sa panggagamot. Nang hawakan pa lamang ni lolo ang kamay ng katrabaho ko, napapailing-iling na siya. Anya'y hindi na maganda ang lagay ng katrabaho ko noon. Ramdam na ramdam niya umano ang kung anong ibinaon na nakabalot sa katawan ni Ray. Hindi na umano ito maganda. Tinawag ni lolo si Tikboy. Nagtanong ang anak ng katiwala niya sa niyugan kung bakit siya pinapalapit ni Lolo Juan at ano ang kailangan niya. Nagpatulong si lolo na hubarin ng damit ng katrabaho ko para maumpisahan na ang gamutang gagawin. Nang may angat na nga nilang damit na pang itaas ni Ray, ganun na lang ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Marami itong sugat sa dibdib at sa likuran na para bang nilatigo siya ng nilatigo gamit ang matutulis na bagay na nag-iwan talaga ng bakas nun. May mga nakita din akong galis na sinlaki ng piso. Malalim na parang tinusok ng pako. Ang iba pa nga ay nagnanaknak na. Lang titigan ko yon. Para bang may mga gumagalaw doon. Habang sinusuri ni Lolo Juan ang katrabaho ko ay nagkwento na si May tungkol sa mga napapansin niya sa katrabaho ko bago nila ito dinala sa bahay ni Lolo. Noong una, 1 o 2 sugat pa lamang ang nakita niya sa likuran ni Ray. Hindi niya lang muna pinansin yon. Pero habang lumilipas sa mga araw, sa tuwing umuwi si Ray sa bahay nila at nagpapalit na ito ng damit, napapansin niyang mas lalong nadadagdagan ng mga sugat nito sa katawan. Halos gabi-gabi na lamang ding tumataas ang lagnat at hindi na makatulog ng maayos ito. Ang sabi ng asawa niya, kaya hindi ito nakakatulog ng maayos. Dahil tuwing nasa kasarapan na ito ng pagtulog, para umanong may sumasakal sa kanya. Kaya napapabalikwas ito ng bangon. Kung minsan pa, may mga gabing ayaw nang matulog ng asawa niya. Natatakot ito na baka hindi na umano magising pa. Halos magkanda baon-baon na rin sila sa utang, may pagamot lamang itong si Ray. Lahat ng mga kailangang suriin sa katawan ni Ray ay ipinasuri na pero wala pa rin nakikitang dahilan kung bakit dinapuan ng ganun klaseng karamdaman itong katrabaho ko. Isa din sa mga napapansin ni May na sa tuwing dinadala sa ospital ang asawa niya, parang mas lalo umanong lumalala ang sugat nito sa katawan. Mas dumarami pa kumbaga. Mabuti na lang umano at dumalaw sa bahay nilang binan niya. Dahil kundi ay walang makakapagpayo sa kanya na patingnan sa manggagamot itong asawa niya. At doon ang sabihin ni Nanay Elvie na dalhin sa manggagamot si Ray. Naalala naman itong si May si Lolo Juan na siyang gumamot sa kapatid niya. Kaya umano malaki ang tiwala ni dito kay Lolo. Tumigil na sa pagsasalita si May nung marinig namin ang mahinang pag-ungol ng asawa. Parang nasasaktan ito sa ginagawang paglalagay ni Lolo Juan ng langis sa sugat niya. Sinabi naman ni Lolo, tiisin niya lang ang sakit na nararamdaman. Kinokontra kasi ng langis na inilapat niya sa mga sugat ni Ray ang kulam na ginawa namang kukulam. Sa bawat paglapat ng langis sa sugat ng katrabaho ko, ay sinasabayan ni Lolo Juan ng mga orasyong binabanggit at inihip sa katawan ni Ray. Pagkahabag at awa ang nararamdaman ko sa katrabaho ko noon. Hindi ko lubos maisip na mararanasan niya ang ganong klaseng pagpapahirap. Mabait at masayahing tao si Ray. Halos lahat nga ng mga katrabaho namin ay malapit sa kanya. Kaya't sino ang mag-aakalang may gagawa sa kanya ng hindi maganda, di ba? Maya-maya pa ay nakita kong nilalagyan na ni Lolo Juan ang mga sugat ni Ray ng langis naman na gamit ang halamang dahon na hindi ko alam kung ano ang tawag doon.
Nadikdik siya ng ilang kapirasong dahon at ipinigayon sa mga sugat ni Ray. Pagkatapos ay saka na siya muling nag-usal ng orasyon at inihip uli sa mga sugat nito. Nakita kong sa bawat dantay ng katas na nga lamang dahon sa sugat ng katrabaho ko. Hindi niya mapigilan ang sarilin mapasigaw. Bawat lapat ng katas sa mga sugat niya ay bumubula-bula yung sugat na yun na para bang asidong niluluto ang kanyang balat. Kahit ako parang nararamdaman ko yun eh. Umuungot ang katrabaho ko at nagmamakaawa kay Lolo Juan. Naitikil na ang ginagawa nito. Napakasakit na umano. Hindi niya na kaya pat mas mabuting mamatay na lamang siya kesa daranasin niya pa ang ganung napakatinding sakit nun. Napakahabang prosesong gamutan ang ginagawa ni Lolo Juan. Inabot na siya ng 10 oras ng gabi. Pero hindi pa rin sila tapos sa ginagawang panggagamot. Titigil lang saglit si Lolo at magpapahinga. Tapos muli niya namang gagamutin ang katrabaho ko. Ika nga, kape at ihi lamang ang pahinga ni Lolo. Ayon kay Lolo, kailangang maging mainat siya sa ginagawang panggagamot. Isang pagkakamali lamang niya umano. Buhay na ng katrabaho ko ang magiging kapalit. Kaya inabot ng siyam-siyam ang panggagamot niya. Masyado daw kasing mabagsik ang mangkukulam na gumawa noon kay Ray. Kami naman ni Tikboy, napinood lang sa ginagawa ng Lolo. Kahit na nakaramdam na ako ng antok ay hindi ko magawang umidlip noon. Gusto ko kasing makita ang mga hakbang na ginagawa niya kung paano siya manggamot. Nang matapos linisin ni Lolo ang mga sugat at yung tinatawag na marka ng kulam, sinabihan niya kaming lumayo ng bahagya dahil uumpisan niya na umanong ritual. Nang makalayo na kami ay hinipan ni Lolo Juan ang bunbunan ni Ray. Ilang sandali pa ay nakita ko na itong dahan-dahang bumabagsak ang kalukap. Hanggang sa tuluyan na itong nagsara. Wala pang ilang segundo. Nagulat na lamang ako nang makita kong dumilat ang mga mata ni Ray. Sumisigaw ito. Pakawalan umano siya. Nag-iba na rin ang boses at parang boses na ng isang babae ang narinig ko mula dito. Nangitim na rin ang gilid ng mga mata niya. Nagtaasan ng mga balahibo nito. Kumapal ang kilay. Nagmukhang babaeng hindi. Sigaw ng sigaw ito na pakawalan siya. Bakit hindi niya umano makita si Lolo? Nasisilaw umano siya. Pakawalan umano. At magtutuos sila ni Lolo noon. Walang hiya kang babae ka. Nahuli din kita. Napakadali mo lang pala mahuli sa bitag ko. Sambit ni Lolo. Na para bang inaasar niya kung sino mang sumaping impakta sa katrabaho ko noon. Sigaw ng sigaw pa rin itong sumanib kay Ray. Pilit na kumakawala. Sa hindi naman maipaliwanag, napansin kong parang pamilyar sa akin ang boses ng babae. Alam mo yung parang nakausap ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Isa din sa napapansin ko ay hindi ito makakilos na parabang nakatalit, pilit na nagwawala. Kahit na wala naman talagang pisikal na nakatalig dito. Ano ang kasalanan ng taong ito sa'yo ha? Bakit mo kinulam? Tanong ni Lolo. Pero sigaw pa rin ng sigaw ang naging tugon ng babae. At napansin kong tila ba nahihirapan na itong huminga. Inulit pang muli ni Lolo Juan ang tanong niya sa babae. Magsalita ka! Baka naman gusto mo. Tapusin na kita kaagad para mas mapadali itong panggagamot ko. Doon ay tila natahimik ang babae. Sinabi nito na wag nang gawin ni Lolo Juan ang pagbabantang sinasabi niya. Gusto niya pa umano mabuhay. Gusto mo palang humaba ang buhay mo eh. Pero gumagawa ka ng katarantaduhan. Dapat sa mga katulad mo, kinikitilan ka ng buhay para wala ka na mabiktima pang ibang inosenteng tao. Inosente?
Tingin mo ba inosente ang taong ginamot mo? Hindi mo alam kung ano ang kayupang ginawa sa akin ng taong yan. Balik na tanong at sabi ng babae kay Lolo Juan. Baliw ka ba? Ako pa talagang tinanong mo ng ganyan. Kaya nga kita tinatanong kung ano ang kasalanan ng lalaking ito at bakit mo siya kinulam para malaman ko. Hindi ko alam pero natawa na lamang ako sa pagkapilosopo ni Lolo. Galit na galit eh. Ramdam ko yung panggigigil niya habang paulit-ulit na tinatanong ang mangkukulam. Narinig kong sinabi ng babae na kaya niya nagawang kulamin umano yung Ray. Yan ay dahil sa matindi ang galit na nararamdaman niya para sa lalaki. Mahal na mahal niya si Ray at binigay niya ang lahat-lahat dito. Huwag lamang siyang iwan. Nung nakipaghiwalay sa kanya si Ray, ay ilang beses pa siyang nakiusap at nagsusumamong balikan siya nito. Pero wala. Kahit anong pakiusap ang gawin niya, hindi nakikinig si Ray sa kanya. Mas pinili pa nito ang asawang hindi kayang magluwal ng anak nun. Dahil doon ay nilamon na siya ng galit at poot. Kaya't nagawa niya ang bagay na alam niyang makakasakit sa taong mahal niya. Mas mainam na umanong gawin niyang baldado at napakapangit ang lalaki para pare-parehong walang makikinabang kung ayaw man lang siyang balikan nito. Kailanman ay hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Doon pa man ay sinabihan ko na si Ray na oras na iwan niya ako, hindi niya magugustuhan ang gagawin ko. Pero hindi siya nakinig. Tama lang ang nangyari sa kanya. Abat naman talagang babaeng ito ano? Namimilit ka ng tao kahit ayaw na niya sa'yo. Hindi ba naman makitid yung utak mo, babae ka? Hindi ka papatol sa may asawa na. Kakaiba na talaga ngayon. Kung sino pa ang kabit, siya pa ang galit at gumawa ng ganitong kabaliwan. Sigaw ng sigaw si Lolo nun. Hindi niya na nga binigyan pa ng pagkakataong magsalita pa ang kabit ng katrabaho ko. Agaran niya itong kinitilan. Gulat na gulat ako at hindi makapaniwala sa narinig at nasaksiyan. Hindi ko labos sa kalaing nagkaroon ng kalaguyo ang katrabaho ko. Alam niyo kasi, mukhang kagalang-galang at napakabait tingnan nito ni Ray. Hinbang tipong naiiya ka makipag-usap sa kanya dahil baka mamaya makapagbitaw ka ng salitang hindi maganda. O kaya naman ay hindi niya magugustuhan ang sinabi mo. Yung parang respetadong tao talaga. Isa pa, hindi ko rin siya napapansin pumapatol sa biruan ng mga katrabaho naming mahilig siyang ibinubuyo sa kasama naming babae. Di ang makipagbiruan niya kay Tess, yung babaeng tinutukoy ko. Hindi niya ginawa. Kaya takang-taka talaga ako kung bakit niya nagawang magkaroon ng iba. Gayong may asawa naman pala siya. Nang tingnan ko ang asawa ni Ray, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Tulala. At hindi maipinta mukha nito. Habang titig na titig sa katrabaho kong walang malay. Lo, anong nangyari? Patay na ba? Pinatay ko siya. Pero bakit? Ang ibig kong sabihin, bakit mo pinatay yung taong yun? Tanong ko. Ayon kay Lolo Juan, hindi siya nagdalawang isip na dilitan ng buhay yung mangkukulam. Dahil sa kilos pa lamang noon ay napaka-agresibo na at walang pakialam kung makapatay man yun ng kapwa-tao. Kumbaga mahalaga lamang sa mangkukulam na yon ay magawa ang kagustuhan niya at wala siyang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya. Isa pa, ayaw ng mga mangkukulam na nalalamangan at naiisahan sila dahil kabawasan sa kanilang pagkatao kapag naiisahan sila noon. Bago ang analagutan ng hiningahang babae kanina, Sir Seth, ay nakita ko pang nagmamakaawa yun napakawalan. Napakawalan na ito ni Lolo dahil hindi daw niya uulitin ang ginawa niya at pinagsisisiyan niya yon. Wagya namang natawa si Lolo Juan matapos marinig ang pagmamakaawa ng mangkukulam. Noong bumalik na sa sariling urirat, ang katrabaho ko ay doon na sinabi nitong lahat-lahat.
Inamin niya sa asawa niyang nagkaroon siya ng kalaguyo. At yun nga, walang iba kundi ang katrabaho namin na si Tess. Sinabi ni Ray na nadala lamang siya sa tukso kaya't nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari noon. Nung minsang nag-ayang maginuman ng iba namin mga katrabaho, hindi ako pumasok sa trabaho nung araw na nagaya sila maginuman kaya't hindi ako nakasama. Pero ayan, dumapit na umano yung palay, tutukain na lang ng manok kumbaga. Umabot ng ilang buwan ang relasyon nilang dalawa ni Tess nang hindi nalalaman ng asawa niya. Hanggang sa dumating ang araw na gusto niyang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa niya. Nakipaghiwalay siya kay Tess pero hindi pumayag ang dalaga at pinagbantaan umano siya noon. Binaliwala niyang babalang yon sa pagkakalang nasabi lamang ni Tess ang pagbabantang yon dahil nga sa galit na nararamdaman nito. Pero magmula no maghiwalay sila ng kalaguyo niyang si Tess. Gabi-gabi na lamang niyang napapanaginipan ng babae. Sa panaginip niya ay sinasakal siya nito sa leeg. O kaya naman ay may hawak itong latigong may mga nakapalibot ng tinik at walang habas na pinaghahampas siya sa likuran. Malademonyo ding umano kung humalakak sa tawa ang babae habang patuloy pa rin siyang pinaghahampas ng latigo. Parang baliw na tumatawa ang babae at ipinagdidikdikan sa kanyang wala o malong makikinabang sa kanya noon. Kahit na ang sarili niyang asawa. Sinabihan siya ni Lolo Juan na wag na mag-alala pa. Dahil wala lang ang kalaguyo nito. Wala na siya magiging problema pa sa babaeng yon. Yun nga lang, ay may mas malaki siyang problemang kakaharapin. Yung asawa niya. Kung bakit naman kasi hindi ka marunong makontento. Natukso, kalokohan. Lalaki ako at alam kong walang tuksok o maabot ng ilang buwan. Siguro yung mga una, natukso. Pero yung nagtagal, kagustuhan mo na yan. Humina ng malalim si Lolo Juan at hinarap ang ina ni Ray at ang asawa niya. Sinabi nito na pwede nang iuwi kinaumagahan ng lalaki. Tipid na salita lamang ang naging tugon ng asawa ni Ray. Mukhang galit na galit ito. Nagkatinginan na lamang kami ni Tikboy. Siyempre, alam naman na natin kung anong kasunod na mangyari oras na makauwi sila, diba? Kinabukasan, walang tigil sa pagpapasalamat ang ina ni Ray. Pero ang asawa niya ay tipid na tipid lamang pa rin sa pagsasalita. Hindi niya nga sinasagot ang katrabaho ko kapag sinusubukan siyang kausapin noon. Yari na. Mukhang magkakaroon yata ng World War II pagdating sa bahay nila. Naku naman, dapat kasi yung may asawa na umiiwas na sa mga ganon. At wag na wag magpadala sa tukso, di ba? Hindi tayo bata para magpadala sa mga ganyan. Rinig kong sabi ni Tikboy, habang sinusundan namin ng tingin ng tatlo palabas na makuran. Napapailing na lamang ako at sinaway si Tikboy. Sinabihan ko siyang magmaingay at baka marinig siya ng tatlo. Hindi pa masyadong nakakalayo ang tatlo. Mamaya ay balikan pa siya ng inaliri at bigwas na biwa. Natawa naman si Tikboy at pinapik-tapik ang balikat ko't sinabihang. Mag-almusan na namang umano kami. Magmula noon ay hindi ko na alam kung ano ang kasunod na nangyari. Hindi na pumasok si Ray ng tuluyan sa trabaho. Kaya't wala na akong balita pa sa kanya. Nalaman ko rin mula sa katrabaho namin na naging manapik kay Pes. Nahanay pala sa angkan na mamangkukulam ang pamilya ng dalaga. Nabanggit din ni Pes sa kanya na may gusto ito kay Ray. At gagawin umano ni Pes ang lahat. Mapasaan niyo lamang si Ray. Kahit na may asawa pa ito. Ang limbi. Ako po si Lydia. Nais kong ibahagi sa inyo. Ang aming karanasan ng aking asawa na si Pedro. Noong nanirahan kami sa probinsya ng Samar. May 1 taon na kaming kasal ni Pedro nang maganap ang naturang nakakapangilabot na pangyari. Gandang-ganda ko pa na nanirahan kami sa isang bahay kubunan. Ilang buwan pa lang kaming mag-asawa at wala pang kuryente kaya bunsol at gasera ang ginagamit naming tanglaw sa gabi.
Nanggaling ako sa Nueva Ecija. Patay na ang aking mga magulang at nakikitira lamang ako sa tiyahin ko. Kaya nang akitin akong magpakasal ni Pedro at niyaya niya akong tumira sa probinsya ng kanyang mga magulang para makapagsimula ng pamilya. Agad akong pumayag. Dahil alam kong mapapanatag ang aking kalooban kung sasama ako sa asawa ko noon. Nakaramdam ako noon ng pagdumi at medyo umuulan sa labas ng bahay. Saglit ko na binilin sa aking asawang si Pedro ang aming sanggol na mahimbing na natutulog sa maliit na duyan sa silid tulugan. Mag-iisang linggo na pagkatapos ko na manganak sa aking unang anak na babae. Kumadrona ang nagpaanak sa akin at medyo sariwa pa ang mga sugat ko pero maayos na naman akong nakakakilos noon. Nakahiwalay ang palikuran sa aming bahay. Yari ito sa sawali at kawayan. Umuulan ng gabing yon pero hindi naman kalakasan ang buhos ng ulan. Nagtungo ako doon bitbit ang isang malaking payong. Palina-lina ako sa paligid dahil medyo may kadiliman kaya minabuti ko na bitbitin ang maliit na pinsol. Itinatapat ko sa labas at tila may naaaninag akong imahe ng tao na nakatayo malapit sa may palikuran. Hindi ko maaninag ang kanyang anyo dahil nakasuot ang kung anong imahe na ito ng blusang itim at nakatalikod sa akin nun. Ayokong takutin ang sarili ko. Nakakatiyak naman ako na kapitbahay namin ng taong yon. Wala namang ibang mapapadako doon kung hindi mga kapitbahay ko na tsismoso at tsismosa. At isa pa, kinakailangan ko na rin na makabalik sa silid tulugan dahil baka magising ang aking sanggol at umiyak ng pagkalakas-lakas kapag nararamdaman niyang wala ako sa kanyang tabi. Hindi ko na pinansin ang naturang bulto na yon at pumasok ako sa loob. Isinarado ko ang kawayang pintuan pagkatapos ay itinaas ko ang aking duster pati ang panloob kong kasuotan. Hindi pa ako nakakapagsimulang dumumi nang may narinig akong sumisitsit sa bandang palikuran sa may labas. Buong akala ko ay patakyo ng ulan pero tinig ng tao ang patuloy na sumisitsit nun. Nagpalinga-linga ako at napansin ko ang siwang na may nakasilip na mapupulang mga mata. Halos manigas ako mula sa pwesto ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot nun. Hindi ko na magawang dumumi at para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Hindi pa natatagalan na nawala ang nakasilip na mapupulang mga mata. Isinuot ng naturang nilalang ang kanyang himtuturo sa loob ng siwang at tumambad sa harapan ko. Ang matulis niyang kuko na umabot na ilang pulgada ang haba. Nagimbal ako. Dinampot ko ang bunsol at itinapat ko sa daliri nun. Itinapat ko sa mahabang kuko niya ang ninggas ng apoy. Bahagya siyang nasaktan na tinanggal niya mula sa siwang ang kanyang daliri. Doon na ako nagumpisang magsisisigaw at tinawag ang pangalan ng aking asawa. Lumipas ang ilang sandali at nakarinig ako ng malalakas na katok mula sa may pintuan. Naulinagan ko ang tinig ng aking asawa at hindi ko na nagawang dumumi pa. Isinuot ko ang panloob na damit at ibinaba ko ang duster. Pagkatapos ay kinuha ko ang bunsol saka binuksan ng pintuan. Pagkabungad ng aking asawa ay niyakap ko siya kagad na mahigpit. Pedro, may tao sa labas ng palikuran. Binubusuan niya ako. Nakakakilabot. Mapupula yung mga mata niya at matulis na kuko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Pinandilatan niya ako ng mga mata nun. Umikot kami sa palibot ng palikuran, pero wala kaming nakitang anumang nilalang. Kinabahan ako pero inisip ko na guni-guni lamang ang mga nakita ko nun. Pinilit ko na makontrol ang panginginig ng aking katawan. Hanggang sa sumagi sa isip ko ang sanggol.
Nanlaki ang aking mga mata at kinapitan ko ang aking asawa. Pedro, yung anak natin. Nag-uumpisang manginig ang aking mga palad nun. Nagkatinginan kami at naulinagan namin sa loob ng silid tulugan na umiiyak ang aming sanggol. Kinuha ni Pedro ang payong at inalalayan niya akong makapaglakad. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay dumiretso kami sa may silid tulugan. At napansin namin na nakabukas ang pinto. Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ko. At inisip ko na pinasok na kami ng magnanakaw nun. Pumasok kami sa loob. At doon ay namilog ang aking mga mata. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok nang makita naming may nilalang na merong mahabang buhok, mapupulang mga mata, matulis na mga ipin at kuko na nakaabang sa may higaan ng aking umiiyak na anak. Dali-dali kong dinampot ang flower vase at ibinato sa kanya noon pero mabilis siyang nakailag. Kumaripas ng takbo ang aking asawa at nagtungo siya sa bandang kusina. Kinuha niya ang asin at buntot pagi. Saka siya bumalik sa silid tulugan. Pinatigil niya ako sa pagbato ng kung ano-anong kasangkapan at pinayuhan na kuhanin ang aking sanggol sa loob ng krib habang nakikipaglaban siya sa nilalang na yon. Agad naman akong sumunod sa panuto niya at mabilis akong nagtungo sa aking anak. Kinarga ko siya. Umbiwas ako sa naturang nilalang. Pinanood ko kung paano pinagpapapalo ng aking asawa ng buntot pagi ang nilalang na yon. Umuusok halos ang tagiliran nito. Puno ng latay ang kanyang mukha. Pinagsasabuyan pa siya ng asin at nag-usok ang kanyang balikat at braso. Hindi siya makalapit sa asawa ko at wala na rin siyang ibang pinagpilian nun. Winasak niya ang kawayan naming bintana at doon siya mismo tumakas. Dumungaw sa may bintana ang aking asawa pero biglang nawala sa kahabaan ng maraming puno ng saging ang naturang nilalang. Patuloy pa rin noon ang pagbuhos ng ulan at walang buwan. Kahit bituin sa kalangitan. Kaya hindi maaninag ng aking asawa kung saang direksyon nagtago ang nilalang na yon. Kinaumagahan, kumalat sa aming mga kapitbahay ang pagsalakay ng naturang aswang. Naging alerto ang lahat, lalo na ang mga pamilya na may sanggol sa kanilang tahanan. Nakakatiyak sila na maaaring bumalik ang aswang at tumangay pa ng ibang sanggol nun. Hindi nagtagal. At may napansin ang aming kapitbahay na si Aling Donna na may bagong salta sa bayan. Isa umano siyang magandang dalaga. At mukhang wala siyang kapitbahay sa paligid ng kanyang bahay, malapit sa may kakahuyan. Noon lamang niya nakita ang naturang babae. At napakadalang umano na lumabas ng bahay nun. Hinintay namin ang marami pang gabi. Tuwing sasapit yon. Inaayos ng aking asawa ang bintana na sinira ng aswang at nag-abang ang aming mga kapitbahay sa napipintong pagsalakay ng nilalang na yon. Pero nagulat si Pedro nang ibalita ni Mang Bong na meron umanong pinatay sa may dakong bukid. Ilang kilometro ang layo sa aming lugar. Nabanggit niya na dumudumi lamang umano ang babaeng nagngangalang Yolanda nang biglang may umatake sa kanya. Timilipan na rin namin ng ilang kasawkapan. Bumili ng matibali na kagamitan. Apigit sa lahat, naging tahimik na rin ang aming buhay. At yun ang una huling beses naming lakaran mas na paggambala. Men isawaswal. Pero nang maranasan ko ang kakaibang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko. Isa ko sa mga buhay na saksi. Napatotoo sila.
Lais ko po sanang magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa aking nakaengkwentro nun, na nakapagbigay sa akin ng matinding kilabot. Noong nasa 23 taong gulang pa lamang ako at ako'y miyembro ng isang sindikato. College dropout ako at hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral kaya wala akong mauwang maayos na permanenteng trabaho. Nagsikap ako sa ibang trabaho tulad ng pagiging construction worker, konduktor, pero wala akong asenso at maliitan kitaan ng pera. Tandang-tanda ako pa noon na sumapi ako sa isang sindikato na halang ang bituka at dumudukot ng mga bata at ginagawang mga puyubi para pagkakakitaan. Sa hirap ng buhay at matinding pala na ilangan ng aking pamilya, ay nagawa kong gumawa ng karahasan at illegal na trabaho para maitawid sa gutom ang aking pamilya. Linggo-linggo ako nagpapadali ng pera sa aking pamilya sa probinsya noon. Dahil hindi ako umuwi ay natutulungan ko naman silang makaahon sa pal-araw-araw na palalailaman. Isang gabi, inutusan kami ng aming boss na dumukot ng bata kaya isilama ko ang mga kasama ko na tawagin na lamang nating Francis at Luke. Hindi nila tunay na palalan sa probinsya. May nasabat kaming batang babae. Mukhang anak mayaman na mag-isang naglalakad sa tabi ng highway. Huminto ang aming sasakyan. Mabilis na hinablot ni Luke ang bata papasok sa loob ng van. Mabuti na lamang at madilim ang bahaging kinaroroonan ng bata at walang masyadong tao at malasasakyan na humihinto sa lugar na yon. Walang patidang pagugulgoy ng bata hanggang sa makarating kami sa aming hideout. Galit na galit si Luke dahil hindi niya mapatigil sa pag-iyak ang bata. Nagawa paling tutukan ito ng patalyum. Mabuti na lamang at napigilan ko siya. Kung hindi, baka nasaksak niya o nasugatan ng pakan yon. May matinang ulo ni Luke. Maiksi ang kanyang pasensya kaya hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Sa tuwing inaabot siya ng matinding pagkayamot. Piligilan ko si Luke at inagaw ko ang hawak niya. Bago pa siya may masaksak o masugatan sa amin. Pare, kumalma ka. Baka pa rin kausap mo at huwag kang masyado magagalikin. Makukuha mo naman sa pakiusap at panguuto yung bata eh. Hayaan mo na ako muna yung mag-ayos dito. Sinamamutan ako ni Luke at tinanvisita niya ng mga mata ang batang babae bago umalis sa aking harapan. Wala siyang tainikinig na nagtungo sa kusina at hilayaan niyang malapili ang batang babae na nakaupo sa may sofa. Nagkusam loob na ako na matalaga sa batang babae niya. Naawa ko sa kanya. Yutok mukha siyang anghel kaya hindi ko siya magawang saktan. Naanan ako din sa imahin niya ang aking bunsong kapatid kaya lalo kong naminis ang aking buong pamilya noon. Kaya kapag nakaipon ako ng malaking pera, uwi na ako sa Pangasinan. Bibitaw na ako sa pinadalagawa kong kalokohan para makapiling ko ang pamilya ko at makapiwalab na rin ako sa aking mga kasamahan. Kinausap ko ang batang babae sa mahinahon na pala kaibigan ng boses nun. Tinanong ko kung ano ang pangalan niya. Naging kaswan ako sa aking pagtatanong. Tumigil sa pag-iyak ang batang babae at tumugon siya sa palalang analin. Sinabi ko sa kanya na maganda yung palalim niya. Sabi ko na may kapatid din akong babae at hindi sila nagkakalayan ng ibedron. Catherine naman ang palalan. Pinilit ko maging pala kaibigan at napansin ko na hinawakan niya na mahigpit ang aking mga kamay. Nagugutom na umana siya. Naawa ko sa kalagayan ng bata. Mukha naman siyang nagsasabi ng totoo noon kaya nagtungo ako sa kusina. Naganap ako ng makakain pero walang pagkain doon. Puro lamang tubig. Sinigawan ako ni Francis. Hoy Justin, mabuti pa lumabas ka na muna at maghanap na makakain natin. Bumili ka ng kahit anong makikita natin doon. Pakainin mo na rin ang patay gutom na batang babae niyan para magtigil na sa pagyak.
Pumayag ako pero nakiusap ako na wag nilang sasaktan ng bata. Hindi pa dumadating ang boss namin at kailangan naming makapagbigay sa kanya ng bata. Sabi ko mukha naman itong mabait. Siyempre natatakot lang. Gawa ng, yun nga, pinagbabantaan ito. Sumang-ayon lamang sa akin si Francis na para bang hangin lamang ang kanyang kausap ko. Hindi ko na siya pinansin bagkos ay binatinan ko si Annalyn. At sinabi kong maging mabait sana siyang bata kina Francis at Luke. Babalik ako pagkatapos ng ilang minuto. Bibili lamang ako ng makakain. Ngumiti lamang ito at tumango sa akin nun. Sa wakas ay nakuha ko rin ang loob niya. Madali naman talagang paamuhin ng bata basta wag lang tatakutin at sasaktan ng pisikal. Pagkatapos nung itumayo na ako, nagtungo sa may tinto palabas ng aming hideout. Ilang minuto din yung nilakad ko noon hanggang sa makita ko ng mga tindahan na magkakahilay-ara noon. Dumukot ako sa aking bulsa ng pera. Bumili ako ng pwedeng makakain. Pansit, dilata, inumin. Pagkabalik ko sa hideout, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakarinig ako ng pagsigaw. Nabitawan ko yung mga binili ko noon. Hinanap ko kung saan naroroon ang aking mga kasamahan. Nagtungo ako sa may banyo at natagpuan ko si Francis noon. Nanginginig ito. Duguan siya. Nandibihilat ang mga mata. Anong nangyari? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya noon. Namumutla siya, Sir Seth, at hindi siya makapagsalita. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Habang may itinuturo sa gawing silid tulugan, nakatabi ng banyo. Binagmasdan ko ang kanyang tagiliran at napapalibutan yun ng masaganang dugo. Lumabas ako ng banyo. Nagtungo ako sa direksyon na itinuturo ni Francis. Nakabukas ang pinto ng silid tulugan. Nakakita din ako ng mga dugo sa dingding. Nagdudumali akong pumasok sa loob at narinig ko na nagsasalita si Luke sa hindi ko maintindihang kabulong na boses. Pagkatulak ko ng pinto, kamuntik pa akong madulas dahil punong-puno ng kung anong halo-halong basa sa may sahig nun. Maalingasaw din ang amoy. Kamuntik pa ako mawalan ng balanse dahil dumako ang aking paningin sa sentro ng tulugan. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko noon. Si Luke. Para bang pangit yung posisyon niya sa mahigaan. Ang katabi niya, Sir Seth. Isang nilalang na payat na payat. Mahaba ang mga paa at kamay. Dinidilaan si Luke noon sa kanyang leeg kung saan merong tumutulong dugo. Samantalang si Luke ay hindi makagalaw. Nanginginig at tila ba may parte sa kanyang nabalian. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Humagikit ang nilalang na nanggigigil kay Luke noon. Hindi ko alam o hindi ko pa siya kilala nung una. Pero nang napadako ang mga mata niya sa akin noon, kitang-kita kong bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Binitawan niya si Luke. Umatras palayo sa aking kinatatayuan. Pila ba takot na takot ito? Kakaiba mukha niya. Hindi ito nagsalita. Siguradong hindi ko siya napilala. Pasensya ka na, Justine. Kanina pa kasi ako nagugutom. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pinakpan niya ang kanyang mukha habang patuloy pa rin na nahihiya sa kanyang ginawa. Habang unti-unti siyang bumabalik sa batang anyuan.
Hindi ako maapaniwala. Layon ay walang iba, kundi si Annalyn. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Parang biglang sumarado ang aking bibig. Luminari nga ako sa paligid at inaasahan ko na lalabas si Francis at sasabihin ng biro lamang lahat na yon. Pero hindi yan nangyari. Maninimig sa pako talaking inig habang pinakaning siya kung ano ang nangyari. At kung paano niya nagawa yon. Hindi din ako makagalaw. Ibinaba ni Annalyn ang anya mga kamay. Pilagmasdan ng katawan ni Luke na nakahiga. Ayon sa kanya ay nagalit umano sa kanya si Luke noon. Dahil matigas umano ang ulo niya. Sinabunutan umano siya kaya hindi niya na napigilan ng kanyang sarili. Kinilabutan ako noon. Naaamoy ko ang masalsam na sariwang dugo sa apat na sulok ng silid tulugan. Umasok ako doon sa sindikato na yon pero yun ang kauna-una beses kong nakaramdam ng ganon. Gawa ng lahat naman ng bata na nakukuha namin ay natutubos at napagkakakitaan. Sinikap ko na huminahon kahit na hindi ako makapag-isip ng matuwid at hindi pa rin ako naniniwala sa buong pangyayari. Yung kakausapin ko si Annalyn sa matiwasay na paraan ay maaaring makaligtas ako sa matinding kapamakan. Niyaya ko siyang lumabas. Sabi ko ay ipagmamaneho ko siya. Mamamasyal kami pagkatapos niyong maligunan. Madalas ko kasing ipasyalo ng aking bunsong kapatid sa parke. Sa pinalulungkot siya at naminis niya na lumabas sa aming bahay. Yala isip ko na baka magustuhan ni Annalyn na laking Libya. Mabuti na lang at nakiayon ng pagkakatawan. Sumalayon ito at masayang nilumabas ng silid. Nagtuno sa banyo. Yulap ako ang nanihimem si Francis sa may labas ng banyo lang. Wala na itong malay. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko siyang basang-basa ang buong katawan. Malimis at walang bahid na namang dugo sa kanyang katawanan. Hinanap ko ang malaking tuwalya, damit at bestida sa cabinet. Mabilis ko siyang ginasbusan pagkatapos ay pinapsuot ng bestida. Dali-dali kong hinanap ang suklay at sinuklayan ko siya tulad ng pag-aalaga ko sa aking bunsong kapatid. Maalipas sa ilang minuto ay nadanap na kami na masasakyan. Malayo-layo na kami sa lugar. Buo na ang desisyon ko lang. Pagdahinto ng sinasakyan namin ay napansin kong tulubla ito. Milingon ko yung parke at may ilang pamilyang masayang naglalaro sa swing kasamang kanilang mga anak. Buwat-buwat si Annalyn. Hindi ako gumawa ng anumang ingay dahil baka maistorbo ko siya sa pagtulog man. At maging dahilan pa yon para madiskubre niya ang aking lihim na plano. Binala ko siya sa parke. Pinaupo ko siya sa bench. Huminga ako ng malalim at hinimas-himas ko ang anyang buhok bago ako tunuyang umalis. Hindi ko alam kung sinong makakapulot sa kanya. Pero sana naman ay mapunta siya sa magandang kamay at maging ligtas ang kanyang magiging kapalaran. Hindi ko din kasi alam, Sir Seth, kung paladang inosenteng bata ba siya. Wala ba balateng bata lang? Hindi na ako nagawang magtanong pa sa kanya. Kung saan siya nanggaling, kung saan siya nakapira. Nakarapahamak pa ako, di ba? At baka mas makindi pang mga nilalaw ang makikilala ko. Ninabuti ko na lamang na iwan siya sa isang tabi. Nagmadali uli akong humanap ng masasakyanan. Hindi na ako bumalik. Nagsegue ako sa mga direksyon patungo sa daan ko saan ako babiyahe papuntang Pangasinan. Hindi na ako nakapag-isip kung magkakasya pa ba ang dala kong pera. Ang mahalaga ay makaalis ako at nakapiling ang aking pamilya dahil sigurado ako na kapag bumalik pa ako doon sa lugar na yan, sa hideout namin,
paghihinalaan ako. O baka pag-inipan pa ako sa mga nangyari sa kasama ko. At hindi rin ako nakakasigurado kung mabubuhay pa sila. Wala na akong pakialam kung tutubisi man ako ng mga danamay ng mga boss namin. Ang mahalaga sa akin ay nakapamuhay ako ng maayos at magkaroon ng katahimikan sa piling ng aking mga magulang. Pag-uwi ko, alam mo Sir Seth, nagpaadbo talaga ako na nagpatubo din ng bigote at balbas at nagpaipim ako sa may Pangasinan. Gusto ko makasigurado na hindi na ako mahahalap pa. Ilang buwan din akong nagtatarudan. Gumanda mo ang pakiramdam ko maalipas ang ilang taon. Dahil nakakasigurado akong hindi na ako muling mahanap pa nila. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.